Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati ko po lahat na nakatune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM. Kung kayo po ay nagdadrive, nagpe-prepare ng inyong mga breakfast o di kaya kayo nasa work na, binabati ko po kayo at salamat sa pag-tune in sa amin ngayong umaga. Dalangin po namin na kayo ay maraming matutunan at may apply po natin ito sa ating mga personal na buhay. Ayan na nga, patuloy pa rin po kaming namimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa bahaging hakbang sa kalusugan, ang atin pa rin pong topic ay patungkol sa nutrition psychiatry. Sa pangunguna pa rin po ni Doc Blessy Varona. Kaya wag na po nating patagalin pa, ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang metabolic psychiatry ngayon, yung baseline niya, talagang nutrition therapy. At ang nakakatuwa dito, ang Biblia merong napakagandang instruction para sa atin. Ang Diyos, nung nilalang niya ang langit at ang lupa, at nung nilalalang niya ang lupa, sinabihan niya, pagkatapos niya lalangin, sinabihan niya, binigyan niya ng instruction si Adan at si Eva. At ito yung nakikita natin sa Genesis 1:29 at ang sabi doon, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy na may bungang nagkakabinhi bilang pagkain nyo. So instruction, napakagandang instruction. Halaman, okay, na may binhi, punong kahoy na may binhi. So nakakatuwang isipin na itong unang prescription ng Diyos sa Biblia ang the best diet para sa atin. Kung titingnan naman natin ang science ngayon, marami na silang nadidiskubre tungkol sa halamang pagkain. At ang isa sa powerful na chemical na nakita nila, yung tinatawag nilang isothiocyanates. Yung isothiocyanates are chemicals, powerful na mga chemicals na nasa halamang pagkain na nakatago sa mga gulay. Ang nakakatuwa dito, pag hindi mo kinakain yung gulay, naka-intact, nakatago siya doon. Yung isothiocyanates, galing yan sa glucosinolates at myrocinates. Yung glucosinolates at saka myrocinates nasa intact cell wall ng halamang pagkain. Tapos sa oras na nguyain natin, sa oras na basagin natin yung cell wall niya, yung mga barriers ng mga selula ng halaman, alam niyo kung anong mangyayari? Maglalabas ng isothiocyanates at itong isothiocyanates na to, ito yung powerful na chemical na ang isa sa mga functions nito is to reduce inflammation. Ibababa niya ang pamamaga sa katawan natin. Minsan, nakakalimutan nating i-take advantage, Take advantage natin, talagang sundin natin yung prescription dito sa Biblia. Na ang sabi, ang halamang pagkain
na may binhi at ang mga tumutubong punang kahoy na may binhi. Ito ang magiging pagkain natin sabi sa Genesis 1:29. At ngayon nakita nila na yung halamang, mga gulay 'no, ang una nilang pinag-aralan dito yung mga ang tawag nila ay yung mga cruciferous vegetables. Pero yung mga cruciferous vegetables, nandiyan yung broccoli, yung cauliflower, nandiyan yung cabbage 'no, at ang nakaka-excite talaga ngayon nakita nila kahit malunggay, may mga isothiocyanates na lalabas 'pag nginunguya natin, 'pag kinakain natin. At 'pag pumasok sa katawan natin 'yan, tutulong na bumaba ang inflammation, ang pamamaga sa katawan natin. At ang karaniwan naman yung mga taong malulungkot, nade-depress, may pamamaga din na nangyayari. Lalong-lalo pa ayaw nating magkaroon ng abnormalities ang ating brain kasi siya nga yung command center of the body. So when we eat delicious and nutritious foods, yung ating brain ginagawaan na din natin ng sustansya, binibigyan natin ng sustansya at binibigyan natin siya ng pagkakataon na umayos, hindi mamaga at umayos ang kanyang functioning. So kung titingnan natin ang mga pagkain na ibinigay ng Panginoon. Dito sa example natin, broccoli. Pero again ha, hindi lang broccoli ang merong isothiocyanate. Maraming pagkain ang may isothiocyanate. Sabi ko nga, yung mga local nating mga gulay, meron din ito. Pero tingnan natin kung paano natin siya maximize. Maximize natin siya pag ginuya mo ng maayos. O kaya wag lang basta lulunukin. Wag lang basta pag nasubo ay yun na. Pag kumain kayo ng malunggay, nguyain niyo ng maayos kasi yung pagnguya niyo na yon, siya ang nagpapaayos ng combination nitong glucosinolates at saka itong myrosinase na nagiging isothiocyanate siya. And then, pagka itong dalawa na 'to ay nagsama, okay, ito na yung tinatawag nating powerful effect. Kaya yung pagnguya natin very important. Kaso lang, minsan nakakalimutan nating ngumuya ng maayos, nagmamadali 'no? 'Wag naman sana kasi hindi natin kayang i-expose yung mga important, chemicals na dito sa gulay pagka tayo bigla na lang lulunok, okay. Kaya nga po, yung cell walls ng mga halamang ito 'pag ito ay na-break 'no, 'pag ito ay nabasag natin at yung mga mixture ng powerful chemical na nasa halamang pagkain, magsasama-sama 'yan. At ang isa nga po na na ilalabas nito yung tinatawag nating isothiocyanates. Ngayon ang tanong, paano naman kung wala namang ngipin? Ay nako, 'pag wala pong ngipin kailangan nating tulungan ito, yung ating, pagbe-break ng mga cell wall ng mga halamang pagkain, yung mga dudurugin natin yung halamang pagkain, maaaring by chopping 'no, yung tadtadin natin yung gulay o kaya crushing 'no, yung dudurugin natin siya para mailabas natin at mag-mixture itong mga dalawang powerful na chemicals na 'to para magamit ng katawan natin as medicine. Kaya nga ang sabi natin, kung happiness is medicine, food is medicine. Nagbigay ang Diyos ng napakaraming medicine at ang isa po dito, itong halamang pagkain. So itong reaction ng glucosinolates at saka myrosinase na magiging isothiocyanates, ito ay mangyayari lamang 'pag yung vegetable tissues 'no, yung tissues ng halaman, yung mga selula ng halaman ay talagang nadurog natin at na-break natin, na-damage natin yung mga halamang pagkain, doon lang siya magte-take effect. Ngayon, bakit ko 'to sinasabi? Kasi para magkaroon kayo ng confidence 'no, tayong lahat magkaroon tayo ng saktong confidence. Bakit? Kasi yung ibang tao sinasabi, "Ay yung gulay naka-ano na yan, eh, naka naku nakayangyang lang yan, eh, baka wala na yang sustansya. O naku ito nasa palengke baka nainitan, naarawan, nahanginan, wala ng sustansya." No, ang Diyos naglagay ng proteksyon sa mga sustansya na nasa halaman na pinoprotektahan ito nung mga coverings niya. Kaya mangyayari lang yung very effective na benefit pagka nginuya
Okay? Pagka dinurog mo, inalis mo sa covering ng mga protective cellula, mga tissues ng halaman. So, ang magandang pag-aralan ngayon ay talagang magkaroon lang tayo ng kapanatagan 'no, sa ating mga pag-iisip. Yung doubt natin kailangan nating alisin, yung pag-aalangan natin kailangan nating alisin, yung pagwo-worry natin kailangan nating alisin. Imaginin mo ha, halimbawa maglabas ka ng malunggay, itong malunggay nandiyan sa labas naalis mo na sa puno, nandiyan lang sa table mo. Alam mo hindi pa na expose ang sustansya niya kasi yung cell wall nababalutan siya. So ang ganda, 'di ba? So, ang ibig sabihin po nito, magtiwala tayo nung nilalang ng Diyos ang mga halamang pagkain, alam niya yung reaction ng mga chemical dito sa loob ng pagkain. Kaya nga po, ano tayo, yung magpasalamat. Unang-una, siyempre magpasalamat ta's maging confident tayo. Magtiwala tayo na saktong nandiyan na 'yan. Ayon sa pag-aaral, recent scientific literature sabi, merong 113 na iba't ibang glucosinolates na nakita na ang science ngayon na nasa nature, nasa halamang pagkain, na na-identify na nila na itong glucosinolates na 'to may mga iba't ibang reaction, response, okay. At ito ay iba't iba ang mga science na nakita nila pero may isang patutunguhan, yung magkaroon tayo ng magandang kalusugan. So, ngayon ang pinaka-most studied na isothiocyanates yung mga tinatawag nilang mga sulforaphane, phenyl isothiocyanates, isothiocyanates, benzyl isothiocyanates, irusin, eberin, and moringin. Pero ang gusto ko, tingnan natin yung huli, yung tinatawag nilang moringin or moringin, okay? Yung moringin na yan, saan galing? Okay, alam nyo ba na galing yan sa malunggay. Kaya nga, nung mga unang panahon, nagpo-promote na ako ng isothiocyanates, pero ang lungkot kasi puro Brussels sprout, puro broccoli, cauliflower, wala yung local at saka wala yung pangmaliit na budget. Pero ito na, nakita na nila, even malunggay, meron siyang magandang isothiocyanates. Alam nyo, yung malunggay, meron siyang moringin. Oh, itong moringin, isothiocyanates na ibig sabihin magbababa din ang pamamaga sa katawan natin. At kung maayos ang katawan, mas ayos ang utak, walang pamamaga o mababa sa pamamaga, mas maiiwasan natin ang maraming karamdaman. Kasama na yung mga mental illnesses na nangyayari sa mga taong maraming inflammation. Okay, so again, kung titingnan nyo naman kung kung itong science na 'to ay talagang reliable 'tong science na 'to kasi nakita nila na yung isothiocyanates hindi lang 'to basta basta simpleng study, comprehensive study 'to. At ang nakita nila yung yung power nitong chemical na 'to talagang sure na sila na talagang magbababa ng inflammation. Actually nga, sa cancer na ginagamit, prevention of cancer. O, 'di ba? Prevention of cancer na, matindi 'yon. So, ibig sabihin nakita nila na kayang i-prevent ang cancer at yung iba pang mga sakit like diabetes and heart disease. Kaya tayo, kung prevention lang ang pag-uusapan, 'wag tayong mag-hintay talaga na magkakasakit tayo kundi prevention. So again, dito sa slide, dito sa ating notes ngayon, makita mo yung mga merong isothiocyanates, ano 'to, radish 'no, yung turnip, singkamas 'no, bok choy, yung mga iba't ibang klaseng dahon 'no. Yung ang meron sa atin may cabbage tayo, meron tayong watercress 'no, merong labanos, 'yan. Ngayon again, itong study na 'to napakabagong study. Kaya hindi ako naniniwala na sila lang ang merong isothiocyanates. Naniniwala ako na maraming-maraming pagkain ang may isothiocyanates.
Although inumpisahan nila yung study sa mga western diet katulad ng broccoli sprouts, watercress, mustard, wasabi, horseradish, no, cabbage, Brussels sprouts, cauliflower. Diyan nila inumpisahan yung study, pero naniniwala ako na yung mga gulay na available dito sa atin meron din. Okay, hindi pa lang napag-aralan. Kasi nga, again, western study 'to, wala namang nag-aral dito sa Philippines natin at wala namang nagkukuha ng mga gulay natin para pag-aralan, kundi ang napag-aralan nila yung mga pagkain na nasa abroad, so yun ang nakita nila. Ang nakita pa nila na puwede pala na hindi lang pala cruciferous vegetables, puwede din na singkamas, 'no, puwede din na ibang gulay katulad nga nitong malunggay. Okay, so I will go for malunggay. Kasi itong malunggay, ito na talaga ang magbibigay sa atin ng availability. Yung availability, very important yun, eh. Alam nga nating may isothiocyanates, pero wala namang kakayanan ang mga tao na bumili ng mga mahal na gulay. So dito na tayo sa available. And I personally believe na itong malunggay talagang para sa atin 'to. Okay, so ang isothiocyanates nakita nilang reduce inflammation. It can reduce inflammation. So yung pathway ng inflammation nakita nila na ito palang mga isothiocyanates na 'to na mula dito sa gulay na 'to, this will inhibit yung NF-kappa beta natin, yung major switch na nagtu-turn on sa inflammation genes natin. Wow! Napakaganda nitong science na 'to. So, yung NF-kappa beta, yun ang major switch ng inflammation. Pero ang ginagawa ng isothiocyanates, i-inhibit niya. Ah, iaano niya, hindi niya patutuloyin, 'no, patitigilin niya yung inflammation. Tapos ilalabasan pa niya, 'no, it will suppress pro-inflammatory enzyme. Yung isothiocyanates talagang ida-down-regulate niya yung enzyme na nagpo-produce ng inflammation sa katawan. So ang result nito, yung inflammation, yung pamamaga ay bababa. Na ito yung mga pamamaga na kadahilanan ng mga yung mga pain, 'no, ng mga nananakit na mga kung ano sa ating parte ng katawan, yung pamamaga, yung tissue damage. Tapos pagka na-reduce yung inflammatory cytokines sa katawan natin, of course, yung yung pamamaga ay maiiwasan, okay. So, yung chronic inflammation hindi na mangyayari at hindi na magpapatuloy pang i-damage ang tissue natin. Okay, so again, yung isothiocyanates, napakaimportanteng maintindihan na ito magre-regulate ng ating antioxidant at saka anti-inflammatory response. So, ang resulta niyan, strengthen cellular defenses, reduce inflammation. So, kaya nga talagang pabababain niya yung pamamaga, aalisin niya yung pamamaga. Kaya ito, simple ha, kumakain tayong malunggay, kumakain kayong talbos ng kamote, kumakain tayo ng pechay, ano pa, ng alugbati, ng kulitis, ng munggo, ng papaya, ng guyabano, mga halamang pagkain na kapaligid sa atin, pero hindi natin man lang naa-appreciate yung miracle na nangyayari sa katawan natin. Kaya very, very powerful yung sinabi ng Diyos na ibinibigay ko sa inyo, sabi niya, ibinibigay ko na nga, yan na, o nandiyan na, siya yung gumawa. Oh, 'di ba ang Diyos ang gumawa ng mga halamang pagkain. Oh, halamang pagkain, oh, nandiyan. Oh, kaya pakinggan lang natin, sundin natin ang Genesis 1:29. Sabi, ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy na may bungang nagkakabinhi bilang pagkain niyo. So, instruction ng Panginoon. Tapos, ang simple nga nung instruction, eh. Ang hirap pa nga intindihan ng mga isothiocyanates, inflammation na yan, mga cytokines. Pero ang Diyos, nagbigay ng simpleng-simpleng instruction. Pero ang tao, alam niyo kung ano? Minsan ayaw makinig sa simpleng instruction. Ang gusto yung complicated, sinabi na ba ng science yan? Sinabi na nga ng Diyos dati pa, eh. Sinabi na nga ng Diyos umpisa pa lang, okay, umpisa pa lang
batang-bata pa lang ang mundo, umpisa pa lang ng pamumuhay ni Adan at ni Eva, may instruction na. Pero ang tao, nag-iintay pa talaga ng science. Mag-intay pa talaga ng pathway ng inflammation. Mag-iintay pa talaga ng pathway ng inflammation. Mag-iintay pa talaga ng pruweba sa science para lang kainin ang malunggay. Hello? Let us be grateful kasi yung instruction ng Panginoon, generic. Halamang pagkain, lahat pa nga, ang sabi niya, lahat ng uri. Ay, talagang specified. Kung ako i-underline ko pa, lahat ng uri ng halamang nagbibigay ng binhi. At mga punong kahoy na may bungang nagkakabinhi. Tayo naman, mag-enjoy na doon sa mga pagkaing available na dito na na-identify na natin na edible. Go for that, okay? And I personally believe lahat tayo magkakaroon ng kalusugan. Health is not everything, but without it, everything is nothing. Kaya mas madaling maging maligaya, mas madaling maging maayos ang pamumuhay pag meron tayong kalusugan. At ang isang factor dito, ang ating pagkain. So God bless you at sana po mag-enjoy kayo sa mga halamang pagkain mula sa Diyos to. Thank you so much, Doc Blessy. So, napag-aralan po natin yung patungkol sa isothiocyanates. Ayan, ito ay mga natural na compound na nabubuo kapag hiniwa, dinurog o nginunguya ang ilang gulay mula sa cruciferous family. Kilala ang mga ito sa kanilang potensyal na benepisyo sa ating kalusugan. Ano nga po ba yung mga pagkain na may isothiocyanates? Kabilang po dito ang broccoli sprouts, repolyo, cauliflower, bok choy, mustard greens, Brussels sprouts, and radish. Ayan, yung iba, mabilis lang natin o madali lang natin makuha sa palengke, at malunggay din. Pinag-anuhan din po ito, nanggagaling din ang isothiocyanates sa malunggay. Ayan, ang mga halamang pagkain po na may binhi ang magiging pagkain natin. At yan din daw po ang prescription sa Bible. Pati pagnguya, very important talaga. Kapag na-breakdown po natin ang mga gulay, saka lang po magte-take effect ang mga sustansya. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa ginawa ng Panginoon, at magtiwala tayo sa kalooban niya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. She walks in and closes the door, shuts the world out of sight for another lonely night, and she cries as she kneels on the floor for this empty room and this solitary life. But heaven is hearing and sharing each tear, and I know the Father is near. He's saying, you can belong to me. I'll cherish you, treasure you, love you completely. Someday you'll finally see how precious you are in my eyes. You've never been out of my sight. I love you for all of your life. You can belong
wondering where Daddy's gone, and did he do something wrong? And he hides all the fears in his head as he tries to be strong, but he feels all alone. But heaven is hearing and sharing each tear, and I know the Father is near. He is saying, you can belong to me. I'll cherish you, treasure you, love you completely. Someday you'll finally see how precious you are in my eyes. You've never been out of my sight. I love you for all of your life. You can belong to me. I'll cherish you, treasure you, love you completely. Someday you'll finally see how precious you are in my eyes. You've never been out of my sight. I love you for all of your life. You can belong to me. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang book burning. Ano nga bang sinisimbolo nito? Atin pong malalaman yan kasama si Pastor Romy Mangiliman. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Kaibigan, tayo ay patuloy sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Katulad ng aking binanggit na ang aklat ng gawa ay may kinalaman sa gawain ng banal na espiritu. At bagamat ang mga ngaral, mga alagad ng Panginoon ay nagsalita at naging mga saksi ng Panginoon, pero ang kapangyarihan na taglay nila ay kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya dadako tayo ngayon sa ating pag-aaral na ang pamagat ng pag-aaral na ito ay book burning. Ang aklat ng banal na kasulatan ay binabanggit sa aklat ng gawa 19, 18 hanggang 20 ang isang pangyayari dahilan sa preaching ni Apostol Pablo. Alam natin na ang Epeso ay mahalaga. Katunayan, si Apostol Pablo ay sumulat ng isang aklat. Ito ay ang Epeso na nagbibigay sa atin na napakahalaga ng lugar na ito. Ang Epeso ang siyang third capital of Christianity. Ang una, ang Jerusalem, ang pangalawa, ang Antioch, na kung saan sa Antioch ay pinangalanan ang mga mananampalataya na mga Kristiyano. At ang pangatlo ay ang Epeso. Ito ay isang malaking siyudad na narito ang sinasabing templo ni Diana. Ang mga tao doon, ang mga mananampalataya na mga pagano, ay meron silang Diyos at ang templong ito ni Diana, doon sila sumisimba. Nanapat, the most magnificent building in Asia Minor. Ito ay sentro ng panguhula at ng mga salamangkero. At dito rin yung mga iba't ibang paniniwala, superstition,
na mga paniniwala ang meron sa lugar na ito. Si Apostol Pablo ay meron siyang makapangyarihan na ministry dito sa Epeso. Nanupat siya ay namalagi sa lugar na ito ng matagal, 2 taon sa Epeso. Nanupat, ginamit niya ang kaniyang panahon, 3 months ministering sa loob ng sinagoga na ito ay naging iglesia, naging church. Nanupat, ang resulta ay maraming mga himala at pagbabago ng buhay ng mga mananampalataya. Meron tayong 3 bagay na babanggitin sa pag-aaral na ito. Ang una, book burning revealed their personal faith in Christ. Nanupat ang kanilang pagsunog sa mga mahalagang mga aklat na ginagamit nila noon dahilan sa kanilang pagtanggap kay Kristo na bilang mananampalataya kay Kristo ngayon, pinagsusunog ang kanilang mga aklat. Ganito ang sinasabi sa 19:18 hanggang 20 ng aklat ng mga gawa. Marami rin naman sa mga nananampalataya ang dumating na ipinahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. Marami sa mga gumagamit ng salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla at kanilang binilang ang halaga nito at napag-alamang may 5,000 pirasong pilak. Sa gayoy, lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Ano sabi sa atin? Ang kanilang pagsunog sa mga aklat ay nagpapahayag ng kanilang personal na pananampalataya kay Kristo. Marami sa mga taga-Epeso na nanampalataya at kanilang kinumpisal, kanilang tinanggap, kanilang pinahayag ang kanilang pananampalataya na hindi yung lihim, kundi ito ay openly o bukas sa paningin ng maraming mga tao. Pampubliko ang kanilang ginawa. Ang mga dating gumaganap nitong pagkasalamangkero ay kanilang sinunog ang kanilang mga aklat. Ang mga aklat na ito ay mahalaga sa kanilang pamumuhay, subalit nung sila ngayon ay nakomberte sa Kristyanismo, kaibigan, kanilang winaksi at kanilang pinagsusunog ang mga ito. Nanupat nung una, ang mga aklat na ito ay mga sagrado. Nanupat sa kanilang pamumuhay sapagkat mga sagrado, ang mga ito ang sinasabing source o pinanggagalingan ng kanilang guidance o kung ano ang dapat nilang gawin. Nanupat ang mga aklat na ito ay mga kasangkapan sa kanilang paniniwala ng mga astrologists at gayon din mga psychics. Ngayon sila ay mananampalataya na kay Kristo. Ngayon ang kanilang ginagawang mga pinanggagalingan ng kanilang pananampalataya at gabay sa kanilang pamumuhay, walang iba kundi ang aklat ng mga Kristiyano, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Bakit ginawa ito, kaibigan? Na noong tinanggap si Kristo at pagkatapos iwinaksi at isinunog ang kanilang mga aklat. Kaibigan, you cannot serve two masters. Kung tinanggap mo si Kristo, lahat ng mga bagay tungkol kay Kristo, lahat ng mga dapat gawin tungkol kay Kristo, kaibigan, yun ang gagawin ng isang mananampalataya. At kapag ka ngayon tinanggap mo si Kristo, anumang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, na ito ang sinasabing kasangkapan ng dyablo, yung mga manghuhula, mga mahiko, kaibigan, ay dapat ngayon mawala sa kanilang pamumuhay. May mga tao kung minsan kapag gustong malaman ang kanilang inaharap, sila'y pupunta sa mga manghuhula,
Sa mga taong sasabihin meron silang bolang kristal at doon nakikita ngayon ang future ng isang tao. Subalit kaibigan, noong sila ngayon ay naging mga mananampalataya kay Kristo Jesus ngayon, inalis nila ang mga bagay na ito. Hindi lang basta inalis. Ito ay ipinakita sa publiko, ipinakita sa madla, kaibigan, na ang mga ito ay dapat mawala sa kanilang pamumuhay na bilang mananampalataya. At kung ikaw ay isang mananampalataya kay Kristo, kaibigan, ikaw ngayon ay hahanap ng mga bagay na makalangit. Ang sabi nga ng Biblia, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa iyong pagtanggap kay Kristo, gagawin mo ngayon ang kalooban ni Kristo. Hindi ka mamamangka ng dalawang ilog, kaibigan. Walang sinasabing nasa gitna ka at pagkatapos ngayon, ikaw ay sabihin natin na gagawin mo ang kay Kristo at gagawin mo rin ang may kinalaman sa sanlibutan. Hindi maaari yung kaibigan. Kaya ang kanilang ginawa ngayon, pinagsusunog ang kanilang mga aklat na dati nilang ginagamit na bilang guide sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Now, these believers would look to Christ for guidance. Nanupat ngayon, ang mga mananampalatayang ito ay humanap sila ng pinaka-guidance o yung magbibigay sa kanila ng kanilang dapat na gawin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nanupat ang salita ng Diyos ngayon ang nagsisilbi ngayong giya nila sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Pangalawa, book burning became their public testimony for Christ. Nanupat ang pagsunog sa mga aklat ay naging patotoo sa madla na kanilang tinatanggap si Kristo. Ano sabi sa 19? Versikulo 19, "Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ng kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. At kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alaman may 50,000 pirasong pilak." Mahalaga, 50,000 pirasong pilak. Si Judas, pinagbili ang ating Panginoon, 30 pirasong pilak. Ang mga pilak na ito'y mahalaga sapagkat mahalaga yung mga aklat. Pero kanilang pinagsusunog, kaibigan, nagpapatunay para sa kanila ang mahalaga sa kanilang buhay ngayon, walang iba kundi si Kristo. Ang sabi nga, they burn their books before all men. Public book burning testifies of their faith in Christ. Nanupat ang kanilang pagsunog sa kanilang mga aklat, nagpapatunay sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaibigan, pagka tinanggap mo ngayon si Kristo na iyong tagapagligtas, mabubuhay ka ayon sa sinasabing buhay Kristiyano. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin." Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristong nabubuhay. Kaya yung mga tao doon sa Antioquia, nung nakita ngayon yung mga Kristiyano, sila'y binigyan ng pangalan Kristiyano. Nang ibig sabihin, tagasunod ni Kristo, kaibigan. At si Apostol Pablo sabi, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, sapagkat si Kristo na ang nasa akin. Kaibigan, kung si Kristo ang nasa buhay natin ngayon, ang makikita ng mga tao ay ang ugaling Kristiyano. Kapag ka ikaw ay isang kawani ng gobyerno o ikay naglilingkod sa tao at ikaw ay nasa gobyerno,
Kinakailangan ngayon, kung dati-rati ikaw ay hindi tapat sa iyong ngayong trabaho, ngayon tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magiging tapat sa iyong trabaho. Hindi yung ikaw ay sasabihin isang Kristiyano, pero naman ninanakaw mo ang kabangyaman ng gobyerno. Kaibigan, ang iyong ugali ngayon ay katulad ni Kristo. Kaya nga, noong ang usok ng mga libro na kanilang pinagsusunog ay nagpapahayag, we trust in Jesus. Meron kami ngayong tiwala kay Jesus. Nanupat ang kanila ngayong pagkapakilala, yung public identification ay kay Kristo, with Christ, kaibigan. Some people want salvation's blessing but not its reproach. Nanupat may mga taong gustong maligtas, pero ang kanilang pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, kumusta ang iyong pamumuhay? Kumusta ang iyong buhay sa araw-araw? Tayo ba ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos? May mga preachers sinasabi, hindi ka namang maliligtas sa pagsunod. Pero kaibigan, sino ba ang ililigtas? Yung sumusunod o yung lumalabag? Bakit ibinigay ng Panginoon ang mga utos? Ang mga ito ba ay mga tanda na kapag kay sumusunod, ikaw ay ligtas? Hindi, kaibigan. Ang mga ito ay ibinigay ng ating Panginoon upang maging gabay natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ang iyong pagsunod ngayon ay tanda ng iyong pag-ibig sa Diyos, kaibigan. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. May mga taong sinasabi na hindi ka maliligtas sa pagsunod. Kaya ngayon, yung Sabat ginawa ng Panginoon, hindi mahalaga sa kanila yon. Pero sa Panginoon, mahalaga, sapagkat binabanggit din ng San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 16. Maganda basahin natin, kaibigan, yung naging ugali ng ating Panginoon ayon sa aklat na sulat ni San Lucas. Ganito, kaibigan, ang ating mababasa. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanyang nakaugalian, at tumindig siya upang bumasa. Ugali ni Kristo. Araw ng Sabat, pumapasok sa sinagoga. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, ang kanyang maging ugali ay katulad ni Kristo. Gayon din si Apostol Pablo, naging ugali niya, siya'y sumusunod kay Kristo. Kaibigan, ito yung mga taong mga tumanggap kay Kristo. Ang kanila ngayong pamumuhay ay pagsunod, hindi para maligtas, kundi tanda ng pag-ibig kay Kristo. Kaya, ang sinasabi ng iba, hindi ka maliligtas, kaibigan. Pero, sino ang ililigtas ng Panginoon? Meron pang sinasabi si Apostol Pablo sa kanyang aklat sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 13. Sino ba yung aaring ganap? Sabi nila, hindi ka raw maliligtas o aaring ganap sa pagsunod. Pero sabi naman ng ating Biblia, Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing maganap. Sino aariing maganap? Yung mga sumusunod. Hindi para maligtas, kundi ikaw ay ligtas. Kaya nga, ang mga taong ito, nung sila'y nabinyagan ngayon, publicly, sila ngayon ay kanilang ipinakita ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Christ was baptized and crucified publicly. Ganon din ngayon ang mga mananampalataya. Some people want salvations, blessings, but not its reproach. Sabi nga, Christ was baptized, nabanggit ko na yan publicly. We should seize opportunities to witness boldly for Him. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, book burning, revealed the value they place on Jesus. Ang kanilang pagsunog sa mga aklat ay nagpapahayag at ipinakita ngayon ang mas mahalaga ay si Jesus sa kanilang pamumuhay. Ang sabi nga sa ating binasa kanina, babasahin kong muli, kaibigan,
ito sa 19 ng Gawa. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. At kanilang binibilang ang halaga niyon na napag-alaman may 50,000 pirasong pilak. Kaibigan, para sa kanila ngayon ang mahalaga si Kristo. Pagka si Kristo ang mahalaga sa buhay mo, ang gagawin mo ngayon, kung anong kalooban niya, ito ang iyong gagawin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang sino mang kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Bakit? Ang kanyang ugali ay bago. Ang kanyang pagkilos ay bago. Ang kanyang pananalita ay bago, sapagkat si Kristo ang nasa kanya. This book, Burners loved Jesus more than their possession. Nanupat ang mga sumunog sa mga aklat ay ipinakita nila na si Jesus ang mas importante, mas minamahal nila kaysa mga aklat na kanilang pinagsusunog. Kaibigan, sino ba ang mahalaga sa iyo? Kung minsan kahit na tinanggap mo na si Kristo, para bang mahalaga pa rin yung mga gamit mo na hindi ayon sa Panginoon noong nakaraang panahon. Alin ba ang mahalaga sa buhay mo? Nanupat, ipinakita ngayon ang kanilang commitment sa Panginoon ang mga taong ito. Kaibigan, kung kinakala mong ang mga bagay na ginagamit mo sa nakalipas na panahon ay mahalaga, alin bang mas mahalaga? Hindi ba mas mahalaga yung sacrifice ni Kristo? Ano bang halaga ng krus na kung saan si Kristo ay pinako at namatay sa krus? Ang sabi nga ni Apostol Pedro, hindi tayo binili sa ginto sa pilak, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. At ang wika pa sa Hebreo, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kaibigan, kapag tinanggap mo si Kristo ngayon, ang iyong tingin ngayon ay may kinalaman na sa makalangit na bagay. Aalisin mo ngayon sa buhay mo ngayon yung mga darling sin. Aalisin mo sa buhay mo ngayon yung sinasabing mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. How will you respond to the love of Christ? Papaano ka ngayon tutugon sa pag-ibig ng Panginoon? Dahilan sa pag-ibig ng Panginoon, ang sabi nga ng ating Biblia, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, kaysa isang bugtong na anak, namatay sapagkat ibinigay sa atin upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya samantalang si Kristo nakabayubay sa krus, at ang sabi ng isang manunulat, sapagkat nakikita ng Ama, hirap na hirap ang kanyang anak, ang Ama ay tumalikod. Kaibigan, ang ating Panginoon samantalang siya'y nakabayubay sa krus, ang kanyang nasambit, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko ang wika, na bakit siya ngayon ay binigyan ng ganong klaseng karanasan. Gusto kong makita, mga kaibigan, yung sinasabi natin na nung si Kristo ay nakapako sa krus. Bakit binanggit yung mga bagay na ganon sa kanyang ministeryo sa lupang ito? Na nung siya'y dinakip, pinagdudura siya, pagkatapos ang ating Panginoon, ang wika ay tinanggihan ni Pedro, at ang ating Panginoon sa kanyang pagsambit na Eli, Eli, lama sabachthani, ang dandamin ng ating Panginoon sapagkat siya'y nagkatawan tao, yung kanyang kalagayan na siya ay para bagang napahiwalay sa kanyang Ama. Subalit kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang unang kanyang binanggit ang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Subalit ang wika, tinutuya siya. Iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo, ang Diyos, ang pinili. Nililibak din siya ng mga kawal at lumapit sa kanya at inialok siya ng suka. Pagkatapos, ang sabi pa,
ng ating Biblia, mayroon din nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Kaibigan, Eli, Eli, lama sabachthani, nadama ng Panginoon ang bigat ng kasalanan. Siya'y parang napahiwalay sa Ama dahilan sa kanyang pagliligtas sa atin na bilang makasalanan. Mahalaga ba sa iyo si Kristo, kaibigan? Tinatanggap mo ba siya na bilang Panginoon ng iyong buhay? Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin natin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangit at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapak sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, itinataas po namin ang dakilang pangalan ng aming Panginoon, sapagkat karapat-dapat siyang purihin. Siyang aming manlalalang, siyang aming tagapagligtas, aming kanlungan, siyang aming Ama na nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo pong patnubay, sa inyong pag-iingat sa bawat sa amin. Inilalapit ko po sa inyo ang aking kaibigan, o dakilang Diyos. Pagpalain po siya, pagpalain ang kanyang tahanan, pagpalain ang kanyang mga pananim, ang kanyang hanap buhay. At samantalang kami ay nabubuhay sa araw-araw, mahayag nawa sa amin ang karakter ng aming Panginoon. Makita sa amin na kami ay sumusunod sa kanyang kalooban, hindi para maligtas, kundi kami ay umiibig sa aming Panginoon. Marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Thank you so much, Pastor Romy. Ang book burning po ay sumisimbolo sa ganap na pagtalikod sa kasalanan at buong pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Ang mga mananampalataya po sa Efeso ay handang isuko ang mahahalagang bagay na salungat sa kalooban ng Diyos upang maipakita ang kanilang pananampalataya. Sa atin pong panahon, maaaring hindi ito literal na pagsusunog ng mga aklat, ngunit tinatawag po tayong talikuran ang anumang humahadlang sa ating relasyon sa Diyos, katulad ng mga bisyo, maling impluwensya o anumang nagiging hadlang sa ating paglago sa pananampalataya. Ang tunay po na pagbabago ay makikita sa ating kahandaang talikuran ang anumang hindi nakalulugod sa Diyos. Kapag isinuko po natin ang ating lumang buhay kay Kristo, binibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong layunin at bagong simula. Nawa po kayo'y pinagpala sa mensahe natin ngayong umaga, at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman gusto nyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating.
Kaya kaibigan, pumandatang siya sa lubungin.